Nagsisimula ang kwento sa magandang lungsod ng New York City, kung saan ang isang dalaga na si Clary ay nakikipag-usap sa telepono sa kanyang matalik na kaibigan na si Simon. Habang nag-uusap sila, hindi namamalayan ni Clary na gumuhit siya ng kakaibang simbolo sa isang papel, ngunit wala siyang ideya kung ano ang kanyang nagawa o kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang dumating ang kanyang ina na si Jocelyn at si Luke. Nang makita ni Jocelyn ang simbolo, siya ay nagulat at agad itong ipinakita kay Luke. Sinabi ni Luke na dapat nang ipaalam kay Clary ang katotohanan, kung hindi ay baka mahuli na. Ngunit kinakabahan na sumagot si Jocelyn na bata pa si Clary at hindi pa handang malaman ang tungkol sa mga bagay na iyon. Samantala, pumunta si Clary sa isang klase ng tula kasama si Simon, ngunit nang makita niya ang parehong kakaibang simbolo sa kanyang tasa ng tsaa, muli siyang nalito. Ngayon ay desperado na siyang maintindihan ang kahulugan ng simbolo, kaya pumunta siya sa isang club kasama si Simon dahil nakita rin niya ang parehong marka sa isang karatula sa labas ng club. Ngunit nakapagtataka, wala ni isa mang tao ang nakakita nito. Sa loob ng club, napansin ni Clary ang isang misteryosong lalaki at tahimik niya itong sinundan. Biglang lumitaw ang ilang kakaibang tao na tila may kakaibang kapangyarihan. Mula sa kung saan, isang babae ang umatake sa lalaki at pagkatapos ay lumabas ang isang binata na nagngangalang Jace at mabilis na pinatay ang nakakatakot na nilalang. Nang makita ito, napasigaw ng malakas si Clary, ngunit nakakagulat na wala ni isa sa club ang nakapansin sa nangyari. Lahat ng tao ay nakatingin kay Clary na para bang nawalan siya ng katinoan. Sa huli, mabilis siyang inilabas ni Simon. Ikinwento ni Clary ang lahat ng nangyari, ngunit inakala ni Simon na baka nakainom siya ng sobra at lahat ay imahinasyon lamang. Kinabukasan, nang magising si Clary, nagulat siya nang makita na puno ng mga guhit ng parehong kakaibang simbolo ang buong silid niya. Natakot siya dahil malinaw niyang naaalala na hindi niya iginuhit ang mga iyon. Litong-lito at takot, dinala niya ang ilan sa mga guhit kay Simon at sinabi na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya at baka unti-unti na siyang nababaliw. Bigla na naman niyang nakita ang misteryosong binata na si Jace at napagtanto ni Clary na siya lamang ang nakakakita dito. Sa una ay natakot siya, ngunit kalaunan ay naglakas loob siyang kausapin ito. Napansin niya na ang parehong kakaibang marka ay nasa kamay din ni Jace. Kaya sa galit, tinawag niya itong mamamatay tao. Samantala, sa bahay, mag-isa si Jocelyn nang biglang salakayin siya ng dalawang mapanganib na lalaki. Tinanong nila siya tungkol sa isang mahiwagang tasa, ngunit tumanggi si Jocelyn na sabihin ang kahit ano. Pagkatapos, sinimulan nila siyang pahirapan. Ngunit matapang na lumaban si Jocelyn at sa kung anong paraan ay nakatakas siya at nakakulong sa isang silid. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Clary, ngunit sa mga sandaling iyon ay abala si Clary sa pakikipag-usap kay Jace at hindi pinansin ang unang tawag. Ipinaliwanag ni Jace na hindi siya mamamatay tao at ang mga bagay na nakikita ni Clary ay hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Biglang sinagot ni Clary ang pangalawang tawag at sa telepono ay nagsalita si Jocelyn sa takot na boses. Sinasabi na huwag siyang umuwi at ipaalam kay Luke na si Valentine Morgenstern ay buhay pa at natagpuan na siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa anak na mahal niya ito at sa mga salitang iyon ay ibinaba niya ang tawag. Sa mismong sandaling iyon, binasag ng dalawang umaatake ang pinto at sumugod sa silid. Ngunit sinabi ni Jocelyn sa kanila sa huling pagkakataon na hindi kailanman mahahanap ni Valentine ang tasa. Pagkatapos ay uminom siya ng mahiwagang inumin, at agad na nawalan ng malay sa sahig. Sa kabilang banda, matapos marinig ang mga salita ng kanyang ina, lubos na natakot si Clary at agad na tumakbo pa uwi. Ngunit pagdating niya sa bahay, ang tanawin sa harap niya ay lubos na nakakagulat. Ang buong bahay ay wasak at wala ni isang bakas ng kanyang ina na si Jocelyn. Biglang napansin ni Clary ang isang aso na tila normal lamang sa loob ng bahay, ngunit bigla itong sumugod at inatake siya. Sa kung anong paraan ay nakatakbo si Clary at naisara ang pinto. Ngunit sa susunod na sandali, ang aso ay nagbagong anyo bilang isang nakakatakot na halimaw at muling sumugod sa kanya. Sa mismong oras na iyon, dumating si Jace at pinatay ang nakakatakot na demonyo. Iniligtas ang buhay ni Clary. Nanginginig pa rin sa takot si Clary nang kalmado siyang ipinaliwanag ni Jace na iyon ay isang demonyo at ang mga nilalang na kanilang pinatay sa club ay mga demonyo rin. Sinabi rin niya na ang mga demonyo ay kayang magbago ng anyo at magbalat tao bilang kahit ano. Habang nanginginig pa rin, bumaba si Clary sa kapitbahay niyang si Dorothea Rollins at nagtanong tungkol sa kanyang ina. Nakakagulat, nakikita rin ni Dorothea si Jace dahil mayroon din siyang kakaibang kakayahan. Inanyayahan niya si Clary sa kanyang bahay at inilagay ang ilang mahiwagang baraha sa harap nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Clary na dahan-daang igalaw ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga baraha. Biglang dumikit ang isang espesyal na baraha sa kamay ni Clary at ang larawan dito ay nagpapakita ng isang tasa.
Ipinahayag ni Dorothea na si Jace ay isang shadow hunter, mga mandirigmang lumalaban sa mga demonyo at nagpoprotekta sa mundo laban sa kanila. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isa pang nakakagulat na katotohanan, na si Jocelyn, ang ina ni Clary, ay minsan ding naging isa sa mga shadow hunter. Sa lahat ng narinig, lubos na nagulat si Clary dahil hindi niya maalala ang maraming bahagi ng kanyang nakaraan, ngunit isang bagay ang naging malinaw sa kanyang isip. Ano man ang mangyari, hahanapin niya ang kanyang ina. Maya-maya, dumating din si Simon sa bahay ni Clary. Ikinwento ni Clary ang buong katotohanan tungkol sa biglang pagkawala ng kanyang ina, ang mga kakaibang simbolo, at na may isang binatang nagngangalang Jace na tumutulong sa kanya, kahit na baka hindi ito makita ni Simon. Ngunit nagulat si Clary nang kalmado niyang sinabi na malinaw niyang nakikita si Jace na nakatayo roon. Lalo lamang itong nagdulot ng kalituhan kay Clary. Pagkatapos, nagpa siya ang tatlo na pumunta sa bahay ni Locke upang humingi ng tulong. Ngunit nang pumasok sina Clary at Jace sa loob ng bahay, nakita nila ang ilang mapanganib na lalaki na hawak si Locke at pinipilit siyang ibunyag ang kinaroroonan ng mahiwagang tasa. Mabilis na napagtanto ni Jace na ang mga lalaking iyon ay mga demonyo at mamulong kay Clary na kailangan nilang umalis agad. Gayunpaman, nais ni Clary na iligtas si Locke dahil naniniwala siyang siya lamang ang makakatulong upang matagpuan ang kanyang ina. Biglang sinabi ni Locke sa mga umaatake na nanatili lamang siya malapit kina Clary at Jocelyn upang hanapin ang tasa at na kapag nakuha niya ito, balak niyang ibigay ito kay Valentine Morgenstern. Nang marinig ito, tuluyang gumuho ang tiwala ni Clary at lubos siyang nabigla. Sa sandaling iyon, biglang inatake ni Jace ang mga demonyo at sa kung anong paraan ay nakatakas sila mula sa bahay kasama si Clary. Paglabas nila, ilang pulis ang biglang umatake sa kanila, ngunit mabilis na napagtanto ni Jace na hindi rin sila totoong tao at muling nakipaglaban upang makalabas. Sa lahat ng kanyang nasaksihan, tuluyang nadurog si Clary at nagsimulang umiyak dahil sa pagtataksil ni Locke. Sinabi ni Jace na sa mundong ito ay hindi siya maaaring magtiwala ng basta-basta sa kahit sino at ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay makarating sa ligtas na lugar. Pagkatapos, dinala sila ni Jace sa isang tagong lugar na tinatawag na New York Institute. Ito ang lihim na punong himpilan ng mga shadow hunter. Ngunit sa mismong pagdating nila roon, biglang lumala ang kalagayan ni Clary dahil nakagat siya ng halimaw kanina. Dahil sa lason na kumakalat sa kanyang katawan, bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Kinabukasan, nang magkamalay si Clary, napansin niya na may kakaibang simbolo na nabuo sa bahagi ng kanyang balat kung saan siya nakagat. Ipinaliwanag ni Jace na siya ay isang shadow hunter at ang kapangyarihan ng simbolo ang mabilis na nagpagaling sa kanyang sugat. Sinabi rin ni Jace na ang mga espesyal na simbolong ito ay may taglay na mahiwagang enerhiya na nagbibigay ng lakas sa mga shadow hunter. Pagkatapos, ipinakilala ni Jace si Clary kay Hutch Starkweather, isang nakatatandang shadow hunter. Ipinaliwanag ni Hutch na ang mga shadow hunter ay kalahating tao at kalahating anghel at ang kanilang tungkulin ay protektahan ang mundo ng tao laban sa mga demonyo at iba pang mapanganib na nilalang. Dagdag pa niya, may dalawang paraan upang maging isang shadow hunter. Ang una ay sa pamamagitan ng dugo, ibig sabihin ay naipapasa ang kapangyarihan mula sa henerasyon hanggang henerasyon, gaya ng minana ni Clary mula sa kanyang ina na si Jocelyn. Ang ikalawang paraan ay sa pamamagitan ng isang mahiwagang tasa na naglalaman ng dugo ng isang anghel. Sino mang iinom ng dugo ng anghel mula sa tasang iyon ay maaari ring maging shadow hunter. Ibinunyag ni Hutch na si Valentine Morgenstern ay minsan ding naging shadow hunter, ngunit ninakaw niya ang mahiwagang tasa at nagsimulang mangarap na gamitin ang kapangyarihan nito upang pamunuan ang buong mundo. Gayunpaman, lihim na ninakaw ni Jocelyn, ang ina ni Clary, ang tasa mula kay Valentine at itinago ito kung saan, kaya't hinahabol ngayon ni Valentine si Clary at Jocelyn upang matagpuan ito. Matapos malaman ito, dinala ni Jace si Clary sa City of Bones, umaasang ang pagbisita roon ay makakatulong upang maibalik ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata at magbigay ng impormasyon tungkol sa tasa. Naalala ni Clary ang ilang mga sulyap mula sa kanyang kabataan, ngunit ang mahahalagang alaala tungkol sa tasa ay patuloy na tumatangging bumalik. Napagtanto ni Jace na may naglagay ng sumpa sa mga alaala ni Clary upang hindi niya matandaan ang katotohanan. Dahil dito, nagpa siyang dalhin si Clary sa isang makapangyarihang warlock na si Magnus Bane. Sa oras na iyon, nagdaraos si Magnus ng isang malaking salo-salo kung saan naroon ang mga vampira, mga asong lobo, at iba pang mapanganib na nilalang. Nang mapansin ni Magnus si Clary, agad niya itong nakilala. Dinala niya si Clary sa isang tabi at nagsimulang makipag-usap ng pribado. Ikinwento ni Clary na dinukot ang kanyang ina na si Jocelyn at nais niyang hanapin ito,
ngunit hindi niya matandaan ang anuman tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinunyag ni Magnus ang isang malaking sikreto. Noong bata pa si Clary, napansin ng kanyang ina na paulit-ulit siyang gumuguhit ng mga kakaibang simbolo ng Shadowhunter. Natakot si Jocelyn kaya dinala niya si Clary kay Magnus at hiniling na lagyan ng sumpa ang kanyang mga alaala upang makalimutan niya ang lahat tungkol sa mundo ng Shadowhunter. Ipinaliwanag pa ni Magnus na taon-taon ay dinadala siya ni Jocelyn upang ulitin ang sumpa at mapanatiling ligtas si Clary. Ngunit habang tumatanda si Clary, unti-unting hamina ang bisa ng mahika. Dahil dito, binalak ni Jocelyn na sabihin ang buong katotohanan sa kanya kapag sapat na ang edad, ngunit nawala siya bago pa nagkaroon ng pagkakataon. Matapos marinig ang lahat, hiniling ni Clary kay Magnus na alisin ang sumpa upang maalala niya ang kanyang nakaraan at matagpuan ang kanyang ina. Ngunit tumanggi si Magnus at sinabing maaaring maging napakadelikado iyon. Pinayuhan niya si Clary na kung matagpuan niya ang mahiwagang tasa, maaaring iyon din ang magdala sa kanyang ina. Biglang dumating si Jace at nagmamadaling ibinalita na dinukot ng mga vampira si Simon. Kailangan nilang sundan agad ang mga ito. Dahil mahirap patayin ang mga vampira, dinala muna ni Jace si Clary sa isang lumang simbahan kung saan nakatago ang mga espesyal na sandata ng mga Shadowhunter sa ilalim ng sahig. Doon, lubos silang naghanda para sa labanan. Binigyan din ni Jace si Clary ng isang espesyal na sandata at itinuro kung paano ito gamitin. Pagkatapos, nagtungo sila sa tagwan ng mga vampira, isang madilim at nakakatakot na hotel na puno ng katahimikan at takot. Matapos maghanap, natagpuan ni na Clary at Jace si Simon. Ngunit nakabitin siya sa taas, nakagapos at nakulong sa ere. Mabilis na umakyat sina Jace at Clary at sa kung anong paraan ay napalaya ni Clary si Simon mula sa mga tanikala. Biglang ibinunyag ni Simon na ito ay isang patibong. Ang mga vampira ay naghahanap ng mahiwagang tasa at nais nilang hulihin si Clary. Sa oras na sinubukan nilang umalis kasama si Simon, isang malaking grupo ng mga vampira ang lumitaw at pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Agad na sumiklab ang matinding labanan. Mas marami ang mga vampira, ngunit matapang pa ring lumaban ang mga Shadowhunter. Matapos ang mahaba at mahirap na laban, sa kung anong paraan ay nakarating sina Jace, Clary, at Simon sa bubong ng hotel. Doon, ginamit nila ang sikat ng araw bilang kalamangan dahil ang sinag ng araw ay lubhang mapanganib para sa mga vampira at maaaring sunugin sila. Dahil dito, hindi na sila nasundan pa ng mga vampira at nakatakas silang tatlo pabalik sa New York Institute. Sa Institute, ginagamot si Simon habang nakaupo si Clary sa tabi niya, ngunit ang atensyon niya ay palaging napupunta kay Jace. Gumuhit pa si Clary ng larawan ni Jace dahil unti-unti na siyang nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Sa kabilang banda, lihim ding mahal ni Simon si Clary, at nararamdaman ito ni Clary. Kaya madalas niyang ipahiwatig na nakikita lamang niya si Simon bilang mabuting kaibigan. Biglang iniabot ni Clary ang salamin ni Simon, ngunit nagulat si Simon dahil malinaw na niyang nakikita ang lahat ng hindi ito suot. Sa una ay natuwa si Clary para sa kanya, ngunit nang mapansin niya ang mga kagat ng vampira sa katawan ni Simon, napagtanto niyang ito ang dahilan ng kanyang mas malinaw na paningin. Maya-maya, nakipag-usap si Clary kay Jace at matagal silang nag-usap. Unti-unti silang naging malapit at nagsimulang mabuo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may ideya na ang kanilang kwento ay nakatakdang masira dahil sa isang nakakagulat na katotohanan na naghihintay sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita ni Jace kay Clary ang isang mahiwagang pinto. Nang buksan niya ito, lumitaw ang isang kumikislap na portal sa loob. Ipinaliwanag ni Jace na ito ay isang espesyal na portal na maaaring agad magdala ng isang tao sa kahit anong lugar sa mundo. Dahil desperado si Clary na hanapin ang kanyang ina, nagsimula siyang lumapit sa portal, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Jace. Ipinaliwanag niya na hindi madaling gamitin ang portal na ito. Nangangailangan ito ng matinding pagsasanay at kontrol. Kung may papasok dito ng walang paghahanda, maaari silang makulong sa loob ng portal magpakailanman. Kinagabihan, nang bumalik sila sa New York Institute, nakita sila ni Simon na magkasama at agad niyang napagtanto na may espesyal na nangyayari sa pagitan nila. Ngunit nagsinungaling si Clary at sinabing wala namang ganoong bagay sa kanila ni Jace. Ikinagalit ito ni Jace at umalis siya ng masama ang loob. Sa kabilang banda, nasaktan din si Simon at sinabi kay Clary na palagi siyang nasa tabi niya sa bawat mahirap na sandali, ngunit hindi pa rin siya nararamdaman ng pareho. Sa pagkadismaya, sinabi pa niya na baka si Jace ay lumalapit lamang sa kanya upang makuha ang mahiwagang tasa. Pagkasabi nito, umalis din si Simon ng galit. Naiwan si Clary na lubos na malungkot at nag-iisa. Pumasok siya sa silid-aklatan sandali, at habang nagbabasa ng libro, inilagay niya ang kanyang tasa ng kape sa ibabaw nito. Biglang may nangyaring kakaiba.
Lumitaw ang imahe ng tasa sa pahina ng libro. Nagulat si Clary at dahan-daang ipinasok ang kanyang kamay sa larawan, at sa kung anong paraan ay nahila niya palabas ang totoong tasa gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakita ni Judge Starkweather ang lahat ng ito. Sinabi niya kay Clary na ang espesyal na kakayahang iyon ay dating pag-aari lamang ng kanyang ina na si Jocelyn, at ngayon ay nagising na rin ang parehong kapangyarihan sa loob ni Clary. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Clary kung saan itinagol ng kanyang ina ang mahiwagang tasa. Agad siyang tumakbo kay Jace at sinabi na natuklasan na niya ang kinaroroonan ng mahiwagang tasa. Kinabukasan, dinala ni Clary si Jace sa bahay ng kanyang kapitbahay na si Dorothea Rollins at humingi ng parehong mahiwagang barahan na ipinakita nito noon. Pinili ni Clary ang barahan na may larawan ng mahiwagang tasa. Gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinasok niya ang kamay sa loob ng baraha at tunay na nahila ang mahiwagang tasa mula rito. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Si Dorothea ay hindi tao, kundi isang nakatagong demonyo. Nais niyang makuha ang tasa para sa sarili kaya agad niyang inatake sina Clary at Jace. Sa kanyang lakas, madali niyang natalo ang dalawa, kinuha ang mahiwagang tasa, at ikinulong sila sa loob ng apartment bago umalis. Paglabas niya, nagbago muli ang kanyang anyo bilang isang normal na tao. Sa pintuan, nasalubong niya si Simon na nagtanong kung nasaan si Clary. Nagsinungaling si Dorothea at sinabing matagal nang hindi umuuwi si Clary. Ngunit biglang napansin ni Simon ang bintana kung saan palihim na nagbigay ng senadorya si Clary na ang babaeng ito ay isang demonyo. Agad na naintindihan ni Simon at inatake siya. Ang unang hampas ay hindi nakapinsala, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hinayla ni Simon ang demonyo pabalik sa loob ng bahay. Dumating si Jace at tinaga ang demonyo gamit ang kanyang espesyal na espada, agad itong nawasak. Pagkatapos, itinago muli ni Clary ang mahiwagang tasa sa loob ng baraha. Bumalik silang tatlo sa New York Institute, kung saan inilabas ni Clary ang tasa mula sa baraha at iniabot kay Judge Starkweather. Labis na natuwa si Judge nang makita ang tasa, ngunit isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Matagal nang lihim na nagtatrabaho si Judge para kay Valentine Morgenstern. Binuksan ni Judge ang isang portal, at lumabas mismo si Valentine mula rito. Inabot ni Judge ang tasa sa kanya. Nagmakaawa si Clary kay Valentine na ngayong hawak na niya ang tasa, palayain na niya ang kanyang ina na si Jocelyn. Sumagot si Valentine na buhay pa ang kanyang ina, ngunit palalayain lamang niya ito kapag nakumpirma niyang tunay ang tasa. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Sinabi niya kay Clary na siya ay anak niya. Inalok ni Valentine si Clary ng lugar sa kanyang tabi upang maghari silang dalawa sa mundo. Ibinuhos niya ang sariling dugo sa tasa at inialok ito kay Clary. Sinasabing kapag ininom niya ito ay magiging makapangyarihan siya tulad niya, at mapapatunayan din ang tunay na kapangyarihan ng tasa. Sa una ay, tumanggi si Clary, ngunit mabilis siyang kumilos. Sa tamang sandali, itinago niyang muli ang tasa sa loob ng baraha. Sa mismong oras na iyon, naisalayan niya ang kanyang ina sa loob ng portal. Nang hindi nagdadalawang isip, tumalon si Clary diretso sa portal upang iligtas ito. Ang mundo sa loob ng portal ay napaka-misteryoso na kahit si Valentine ay hindi madaling matagpuan si Clary roon. Pagkatawid niya sa kabilang panig ng portal, natagpuan ni Clary ang sarili sa isang kakaiba at nakakatakot na lugar. Biglang lumapit ang isang nakakatakot na demonyo sa anyo ng isang batang babae at muntik na siyang atakihin. Ngunit sa mismong sandali, isang asong lobo ang biglang lumitaw at agad na pinatay ang nilalang. Ang asong lobo na iyon ay walang iba kundi si Locke. Sa simula, natakot si Clary kay Locke dahil inakala niyang tumutulong lamang ito upang makuha ang mahiwagang tasa. Ngunit ipinaliwanag ni Locke na sinabi niya ang mga bagay na iyon para lituhin ang kanilang mga kaaway. Sinabi niya kay Clary na dinala siya ng portal sa kanya dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, patuloy pa rin siyang nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Locke si Clary sa isang mas ligtas na lugar. Doon, tinanong ni Clary kung si Valentine Morgenstern ba talaga ang kanyang tunay na ama. Sa pagkakataong ito, hindi na itinago ni Locke ang katotohanan at inamin na si Valentine nga ang kanyang ama. Hindi lang iyon, ibinunyag din ni Locke na may kapatid si Clary. Nang tumakas ang kanyang ina na si Jocelyn dala ang mahiwagang tasa, napilitan itong iwanan ang kanyang anak na lalaki. Lubos na nabigla si Clary sa lahat ng kanyang narinig. Samantala, galit na galit si Valentine at desperadong makuha ang tasa sa kahit anong paraan. Kaya nagsimula siyang magbigkas ng makapangyarihang madilim na sumpa na kayang tumawag ng mga halimaw mula sa ibang mundo papunta sa mundo ng tao. Ang plano niya ay hanapin ng mga nilalang na ito ang tasa at ibalik sa kanya. Ang mahiwagang atake ay tuwirang nakatuon sa New York Institute. Sa kabilang banda, narinig ni Jace ang tunog ng madilim na sumpa at agad na nagmadaling pumunta upang pigilan si Valentine.
Ngunit sa kanyang pagdating, tinawag siya ni Valentine sa kanyang tunay na pangalan, isang pangalang siya lamang ang nakakaalam. Pagkatapos, ibinunyag ni Valentine ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Ipinahayag niya na si Jace ay anak niya at kapatid ni Clary. Tuluyang nabasag si Jace sa loob nang marinig ito. Nang matiyak niyang si Valentine nga ang kanyang ama, galit siyang umatake. Ngunit sinubukan siyang kumbansihin ni Valentine na magkasama nilang pamunuan ang buong mundo. Samantala, nasa loob ng institute si Simon at napansin niyang nakatali roon si Jocelyn. Mabilis niyang tinawagan si Clary at ikinwento ang lahat ng kanyang nakita. Sa parehong oras, napansin ni Luke mula sa malayo ang kumikislap na enerhiya ng sumpa ni Valentine. Agad siyang nagtungo sa institute kasama si Clary at ang kanyang mga kalyadong asong lobo. Sa huli, sa kung anong paraan ay nakapasok sila sa institute kung saan magsisimula ang isang mapanganib na labanan. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang pumasok ang mga halimaw mula sa ibang mundo sa New York Institute. Kumalat ang kaguluhan at takot sa buong lugar. Sa kung anong paraan, nakatakas si Simon mula sa kanila at nakarating kina Clary at Luke. Ngunit agad silang inatake ng mga nakakatakot na halimaw at nagsimulang pumatay ng mga tao. Lahat ay sabay-sabay lumaban, ngunit pinalibutan sila ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Biglang ginamit ni Clary ang kanyang bagong gising na kapangyarihan. Lumikha siya ng isang espesyal na ron, at sa mahika nito, biglang nanigas ang lahat ng halimaw na para bang tumigil ang oras. Lubos na nagulat ang lahat sa kakayahan ni Clary, at mabilis nilang ginamit ang pagkakataon upang makatakas. Sa kabilang banda, karga ni Valentine si Jocelyn na walang malay. Biglang dumating si Clary at tinakot si Valentine na palayain ang kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Jace at sinabing dapat muna niyang pakinggan ang sasabihin ni Valentine. Malamig na nakangiti si Valentine at sinabing sa wakas ay nagsama na ang dalawa niyang anak sa iisang lugar. Tumanggi si Clary na paniwalaan ito, ngunit si Jace mismo ang nagsabi na totoo ang sinasabi ni Valentine. Sila ay tunay na magkapatid. Tuluyang nabasag ang loob ni Clary sa narinig, at doon mismo natapos ang kanyang ugnayan kay Jace. Pagkatapos, sinabi ni Valentine kay Clary na ibigay sa kanya ang mahiwagang tasa at sumama sa kanyang ama dahil pareho silang nagdadala ng kanyang dugo. Ngunit mariing tumanggi si Clary. Sa galit, inatake siya ni Valentine. Nang makita ito, agad na sumugod si Jace at nagsimula ang matinding labanan sa pagitan nila. Matagal na nagpatuloy ang laban, at sa isang punto, muntik nang patayin ni Valentine si Jace. Biglang pinigilan ni Clary si Valentine at tinakot siya na kung hindi niya palalayain si Jace, itatapon niya ang mahiwagang tasa sa portal kung saan hindi na niya ito kailanman makukuha. Napilitang huminto si Valentine at sinabing ibigay na lamang sa kanya ang tasa, at pagkatapos ay iiwan na niya ang kanilang buhay magpakailanman. Muli, ginamit ni Clary ang kanyang katalinuhan. Nagkunwari siyang ibibigay ang tasa, ngunit sa mismong sandali na abutin ito ni Valentine, itinulak niya ito diretso sa portal. Inakala ni Clary na tuluyan nang nawala si Valentine, ngunit biglang sumulpat ang kamay nito mula sa portal at sinubukang hilahin si Clary papasok. Sa sandaling iyon, ginamit ni Jace ang kanyang lakas upang pigilan ang portal. Mabilis itong nabasag at ang buong silid ay nabalutan ng yelo. Makalipas ang ilang sandali, nang magkamalay sina Clary at Jace, nakita nilang nasa kanya pa rin ang mahiwagang tasa. Pagkatapos, dinala ni Clary ang kanyang ina na si Jocelyn sa ospital. Naroon din si Simon at tinanong si Clary tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Sinabi ni Clary na ligtas na ito, ngunit hindi pa rin alam ng mga doktor kung anong uri ng inumin ang nainom niya. Sinabi ni Simon kay Clary na umuwi muna at magpahinga habang siya ang magbabantay kay Jocelyn. Nagpasalamat si Clary at mahigpit siyang niyakap. Sa sandaling iyon, ang puso ni Clary ay hindi na lamang pagkakaibigan ang nararamdaman para kay Simon, kundi ang simula ng mas malalim na damdamin. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John Paul Andiz, Zosema Bolaño, Raymar Almohuela, Allen Abinales, Rafi Desen, Emi Lalo Jr. Miguel, Akari Sato from BGC, Avon Weaver from Naga City Bicol, Meldunding from Saudi Arabia, at Noah Kilbor Ingat from Caloocan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.